so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Opo, tayo po ay maging liwanag sa ating pong lugar na kilalagyan. Ano po? Tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Ang ating mga kamay ay kamay ng mga umaabot sa ating pong kapwa-tao, tengang nakikinig sa mga may hinaing at daing, isang pusong bawain, mahabagin, at isang tao na kung saan ay lingkod ng Diyos na ginagamit niya bilang sisidlang hirang na paglalamnan ng kanyang pag-ibig, awat, habag at ng kanyang tulong. Po, mga minamahal ko, tayo po ay magliwanag upang mabigyang luwalhati ang ating pong Panginoong Jesus. At magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday, happy Vesper po sa lahat. At patuloy nawa na atin pong gawin ang nararapat. Naunahin natin ang ating pong mahal na Diyos. Put God first and you will never be last. At sama-sama tayong magpuri at umawit sa pamagitan po ng mga awit papuri sa Diyos ay atin siyang pasalamatan. At kayo din atin siyang katagpuin sa natatanging panalangin at atin pong alamin ang kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa atin. Ako muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego. Nag-aanyaya po na sa inyo na sa loob ng isang oras ay tayo po ay makipagtagpo sa ating pumana Panginoon. Sama-sama tayong kumain ng personal na ng spiritual na paalmusal na hinanda sa ating pong mahal na Diyos. Ang uhaw at gutom natin ay masapatan sa pamamagitan po niya na nagbibigay ng katugunan sa ating pangailangan iyon. Ating binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa magitan ng Google Meet. Magandang morning, magandang tanghali kay Ate Edith, Sister Maricala, sa buong family at ang aking sambahayan sa pangunan ni Brother Kyle. Magandang morning po, Brother Marlon, family, Sister Melda, Carl, Dylan, Kila Marical. Magandang morning po sa lahat. God bless us all. Morning po. Morning po. Happy Vesper po. God bless. Yan. Thank you so much sa inyong pong pagtugon at minsan pa ating babatiin sa live streaming po natin. Happy birthday sa ating pong kapatid na Sister Marical, ganyan din po si Sister Nora, at ganyan din po si ang aming kasamahan sa hanap buhay, Laika San Pedro, at ganyan din ang San Esteban Adventist Church. Yan, magandang morning po sa inyo. Happy birthday. Nawa ang masaganang blessing ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng inyong pong buhay, ang inyong pong patuloy na maging karanasan sa ating pong mahal na Diyos, at kayo po ay kanyang ingatan lagi, gabayan at patnubayan. Yan, magandang nawa ay maraming birthdays pa ang inyong pong ipagdiwang. At gayon din ay ating pong binabati tayo ni Sister Melda. Sabi niya, showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Every gising is a blessing. Happy Preparation Day to all FB Live, Google Meet, and God's messages of love. God bless us all. Binabati po natin ang ating pong mga viewers ng YouTube. At meron po tayong mga minamahal ko na YouTube channel na kung kayo po ay medyo naiwan sa balita, ay meron na po. Paki-search po no, ang God's Messages of Love Ministry. Pero ang inyo pong tingnan, yung pong unang upload para madali niyo pong makita. Kasi kapag ikaw ay nagpapasimula pa lamang, ay hindi po natin agad-agad ito matatagpuan. Madali po kung inyo pong itatype ang morning devotional at mahal ka ni Jesus. Yan. At lalabas po yun, yung video. Tapos pakipindot lamang po yung pong atin pong channel. At doon po ay mag-subscribe na po tayo, mag-iwan ng like, at pindutin po ang notification bell upang paalalahanan po tayo kapag nag-upload tayo ng mga bagong videos. At paki-share nyo na rin po mga kapatid, no? Ipabalita po natin na meron na rin po tayong YouTube channel. And God bless you po. At patuloy na nating suportahan ang ating pong account sa FB Live, sa FB. At pakipollow nyo po ang Marlon Diego account. Yan. At ganyan din natin binabati po si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Sabi niya, good morning po sa lahat. God bless us all. At Sister Marlene Legaspi, happy Preparation Day po.
At yan si Brother Jerome Dutimas from Mindoro SDA Church. Good morning po, praise God po, ang sabi niya. Okay, atin din pong babatiin. Pahintulot yun natin pong babatiin ang ilan sa mga komento, nag-react, nag-share ng video, nanood ng video kahapon. Si Sir Raul Di Castro, si Sir Biolis Paraguera, si Sir Jennifer Casimo, si Sir Joy Villarosa, si Sir MJ, gayon din po si Tita Gloria Garcia, si Sir Arsenio Marioles, Ate Elsie Plaza, Brother Delberto Cosanes, Manang Mel D'Agustilo, Sister Eunice Lim, si Brother Jerome Natima, Sister Jeline Espiritu, Sister Josel Perona, Nanay Aurora Erenya, si Yel Mangabat, at kayo din Sister Janet Maribulyosa Hinampas. At kayo din natin binabati si Iting Lourdes at kayo din po si Romel Sabino. At binabati rin po ang ating kinabibilangang South Bataan District sa panguna ng ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, ang mga churches ng Biyaan, Ipag, Hillview, Limay at Lamao Mission Group at kayo din naman po ang Orion. Binabati rin po natin ang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Sambales ng mga churches, panguna ng ating pong area coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At ganyan din ating binabati ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao at Galar sa Santos Clan ni Sis Imelda. At ating mga kasamahan sa hanap buhay ay mga katubig. Tayo po ay gumising na. At tayo po ay sumama na sa ating pong morning devotional. At ganyan din natin po binabati ang ating pong mga followers at kayo din ang ating mga sponsors. May God bless you po. At nawa ang Diyos ang siyang magpala sa inyo sa inyong pong maalam na pagsubaybay sa ating pong ginagawang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon sa pamagitan po ng ating pong morning devotional at ng ating 777 prayer. Please continue to share mga kapatid ang mga videos at pakipollow niyo po ang account natin. At ganyan din natin pong binabati ng magandang morning, happy Friday, happy Vesper, Sister Nora. At ganyan din po ay happy birthday, Sister Nora. Magandang umaga po, Brother Marlon. Sister Marica, happy birthday! Ate Edith, happy morning devotional, happy Friday, happy preparation day po sa lahat. God bless us all. Salamat sa pagbati, Brother Marlon. Yan. May God bless you more, Sister Nora. Ano po? At masayang pagdiriwang ng iyong kaarawan. At marami pang kaarawan ang iyong pong maging karanasan upang maipaglingkod sa ating pong mahal na Diyos. Yan. At ating pong binabati rin ang ating pong mga sharers. Yan, ating masisipag, magigiting natin sharers, magtsatsaga. Sila Sister Jennifer Casimo, Ate Peli Sulilapsi, nawa ay kayo po ay makalabas na sa ospital at maging okay na po inyong pakiramdam. Ate Peli, kami po ay patuloy na nananalangin para sa inyong kalusugan po. At yan din si Ate Sara Lim, si Ate Edith Jones, Tita Lolet, si Sister Mary May Espiritu, Ate Senis Talita, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Nora Arena, Ate Tessa Lober, Sister Maylin Basaya, si Sister Milka Balse Salma mula po sa Mangkasay, Paracale, Camarines Norte. And thank you so much po for sharing mga kapatid. At nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nagsishare din naman. Ang ating pong tinanggap na walang bayad ay ibigay po nating walang bayad mga minamahal ko. At maging bahagi po tayo ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Minsan pa ating pong papakisuyuan kung gaano nawa ang ating pong live viewers ay ganun din po nawa ang ating pong sharers. Sa ngayon, meron tayong 7 live viewers at meron tayong 3 shares. Yan, nawa ay ating pong madagdagan at kung maaari ay maging 7 out of 7 o kung gaano man karami po ay ganun din ang ating pong sharers. Okay, so ang oras po natin, 5:37 in the morning, tayo po ay magpatuloy na umawit papuri sa Diyos at umawit po tayo na may kagalakan at atin pong aawitin ang Happiness is the Lord. At madalas po natin patagtag din, ano? At ang madalas daw po natin marinig ay ating nakakabisa. At sa pamagitan po nawa na yon, ay maging totoo sa atin ang ating inaawit at tunay nga ano man ang dumating. Tayo po ay may kaligayahan sa Panginoon. Tagpuan natin ang tunay na kagalakan sa ating pong Panginoon Diyos.
po natin na may pag-anya at pangailangan, ang Come Holy Spirit, I Need You. Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin walhati sinasamba sa Espiritu at Tuhanan, ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang mananibus tagapagligtas sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na mahabagin, maawain, mapagpatawad. Nanghingi po kami ng tawad sa nagang pagkakasala, limang po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay ninyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa, maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa mga may kaarawan ngayon, kay Ate Nora Arena, ganun din naman kay Ate Marical Bacobe, kay Laika San Pedro at ang San Esteban Adventist Church. Patuloy niyo pong pagpalain na marami pang kaarawan ang dumating sa buhay nila. Maranasan nila kayo ng Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa buhay. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Salamat din po sa mga biyaya pagpapalang aming nakamtan. Patuloy niyo pong pagpalain si Ma'am Amelia Soriano sa kanyang pagtulong sa Lamang Mission Group. Naway patuloy po siyang gamitin sa inyong gawain at bigyan ng kalakasan at kalusugan at mga biyaya pagpapala sa iba. Naway dinadalangin din po namin kung kami po ay nakatagpo ng kahabagan at kaawaan sa inyo, Panginoon, maari po ba pagalingin niyo ang lahat na may mga karamdaman ng stroke, Tatay Joel Laguna, si Christian Trabado, si Ate Susan na kapatid ni Kuya Davy Jones, si Nanay ni Raymark Mercado, si Monica Angales, Kuya Trent Mocodompis, si Julius Corpo sa mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Gallarmo, Nanay Belen Sapico, Nanay Luwayway, Kuya Nanay Abkilan, Tatay Faustino Calayo, ang mga may cancer, miraculous and healing, sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Ate Mila Abilera, si Tatay ni Sister Jenny, si Alexa Virador, TJ Marcelino, Berta Urbanos, Ana Teresa Manila, Sister Nancy Arvado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chakri Singh, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, patuloy na siya po ay makalakad ng muli. Ganun din kay Tito Roel Lopez, kay Tatay Mando Cañas, kay Elder Kuya Benny Ganyego, ganun din naman kay Brother John, Brother Erwin. Dinadalangin din po namin sa inyo si Sister Marlene Cataras, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas sa kanilang kalusugan. Ganun pa Pastor Neil Aldin Dutimas, Sister Angie Dutimas, Auntie Vic Fernandez, Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio, at ang kanyang nanay, Nanay Juanita Kabakungon, patuloy na kagalingan, kay Nanay Esther Kaibigan Tabian at sa kanyang mga apo, kay Nanay Baby Benitez, kay Tita Mary, kay Mama, kay Nanay Josepina, kay Ate Edith at kay Kuya Mitch West, patuloy na kagalingan sa kanilang karamdaman.
Dinadalangin din po namin sa inyo si Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Paulorin, Engineer Malong Joshua and Leve Roche, si Sister Jessa, si anak ni Ate Marlene Ligaspi na may sleep business ng asawan si Kuya Rapi, Nanay Narcisa, Ate Edith Jones, Kuya David Jones, si Ate Talita Baluyot, Ate Lelia Rehena, si Brother Jonathan Tabora, Sister Beng Peral, at ang kanyang ating si Sister Lizelle de Mario, patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. Si Ate Sara Marie, Ate Rebecca Pelayo, Kuya Jock Diego, Roda Dawal na may heart problem, Nanay Meli Progosa, si Nanay Lucy, si Ate Minda Aquino, Ate Marina Langrio, health and healing and recovery sa naranasan niya operasyon, ganun din naman kalusugan sa buong pamilya. Kay Kuya Lina Mateo, kay Ate Bella Espiriguera, kay Ate Rosemary Pilina, kay Nanay Linda Custodio, kay Ate Pereyes, kay Marvin Rabosa, kay Sister Jeline Espiritu sa kanilang kalusugan, Sister Queenie Dungka, Health and Healing and Recovery, kay Gerald Togo, kay Sister MJ, Health and Healing and Recovery, kay Kuya June Villarosa, kay Sister Jeng at kay Sister Donna sa kanilang karamdaman, kay Tatay Ricardo Bacobe, patuloy na kagalingan, kay Tita Nene, kay Tita Ruben, kay Melissa Enpansin na may brain bleeding, ganyan naman kay Tatay Moises Basaya, kay Yula na anak ni Sister Ana may pigsa sa ulo na wala siya gumaling na din po. Dinidalangin din po namin sa inyo si Tita Peli na may karamdaman na nasa hospital. Naway maging normal po ang lahat ng result ng kanyang mga lab test. Ganun din naman po siya ay makalabas na po sa hospital at patuloy na bigyan ng kagalingan sa kanyang nararamdaman. Dinadalangin namin sa inyo si Kuya Dantes, Kuya Ernie, si Macho Tusi na makapagsalita na po ang batang ito. Ganun din naman si Skyral Gabriel, makalakad na rin po siya at makapagsalita. Si Pastor Escabosa sa kanyang operation na way maging successful po ito. At ang mga nasa hospital, si Ate Josephine Irog, si Mariel Samonte at ang anak ni Ate Tinalat na si Jerome ay patuloy niyo po silang tulungan na sila po ay makalabas na rin sa hospital. Nanay Rosalina Miranda, Sister Laura Padilla, Health and Healing and Recovery sa naranasang operasyon, si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan, si Abby, Sister Sol, Brother Tolitz at si Sister Mina. Ganun din naman po ang si Brother Marlon sa kanyang kalusugan at ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit ay patuloy niyo po silang gawaran ng mapagpalang kamay na nag-aalis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagpalain ng gamot tubig, pagkain na dadali sa katawan ng bawat isa, patuloy na bigyan ng kagalingan ang may karamdaman. Blessing sa aming morning devotional 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsor, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito, ibalik sa kanila siksik, hindi kumapo ng mga biyaya sa kanilang kabutihan. Kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Manubang at po ni Ate Minda Aquino, kay Gio Miguel, sa lahat ng OFW workers na nasaan sila naroon. Niyo po silang patnubayan, si Edwin Garcia, si Hazen, si Mark Roque, Yonica Villarasa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Pereyes, ang buong pamilya ni Tita Peli, ganun din naman buong pamilya ni Ate Laura, si Kyla, si Kathleen Panumbalikin sa pananampalataya, si L.A. Silvestre to be reminded of God's goodness and grace, Sister Jen Argumido, Kevin Silverio, increase of faith, blessing and guidance, kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena, kay Lola Romy, ang mga may pinagdaraan ng problema, maging maganang kalampasanin sa tulong ng Panginoon. Tatay William Balicoco and family, ganun din naman po Arlen Rambosa, Baluyot family, Sister Mylene Basaya, ang Basaya family, at si Tina at Sister Sheila Albanza, Sister Ana din Puntod, si Jacob at si Joshua na anak ni Sister Marge, at ganun din naman po si Kyla at si Dayan. At ang Santa Cruz is DA Church magkaroon ng peace and unity, si Juster Joy Hinampas, naway siya po ay makapasa sa interview. Ang Bible student ay nilibaptize ng Barangay Tambo Music and Ministry Guidance and Protection and Blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa kanyang pamilya. Ang Lamau Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan, ang Crusade sa buong mundo. Yun po itong patnubayan ng Women Ministry Crusade nila Sister MJ, ang bagong binyagan sa Lamau West Manggahan at sila Pastor Iya Felicitas at ang kanilang pamilya sa General Conference. Patuloy niyo po silang patnubayan sa kanilang mga gawain doon. Ang CLPM at ang lahat ng mga kawan ng manggagawa sa inyong gawain, niyo po silang patnubayan. At yung anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahira na lang sa kabanalan ng kanyang labi,
Pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalitain maging pagpapala sa bawat isa na makikinig aming sa kabuhat, ibahagi rin naman sa aming kapwa. Naway, bigyan po kami ng magandang internet connection, itabol ang kaway na sa Satanas, lukuban kami ng libo-libong alas sa aming gagabay sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang samot dalangin sa matam sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. And Amen. Salamat, Sister Nelda, sa prayer. Amen and amen. Maraming salamat kay Sister Melda sa kanyang pong panalangin. At purihin, pasalamatan natin at sambahin natin ang ating pong mahal na Diyos na sadyang napakabuti at ang kanyang kabutihan magpakailan-kailan paman. Katunayan ng kanyang kabutihan yan ay tayo po ay ibinangon, taglay ang panibagong buhay. Every gising is a blessing. Opo, mga namal ko, hindi lahat na nanalangin na kagaya natin ay nagising pa, kundi bagkos ang iba ay natulog ng tuluyan sa kamatayan. Ngunit tayo po, mga minamahal ko, ay binangon ng Diyos, binigyan ng pangalawa ang pagkakataon upang sa gayon ang mga hindi natin nagawa, magawa natin ngayon. At ang lalo na kung hindi tayo nakapagpatawad, magpatawad na ngayon. Kung hindi tayo nakahingi ng kapatawaran, ngayon natin gawin. Kung hindi tayo nakapagtalaga sa Panginoon, ngayon po natin ito gamitin po ang pagkakataon binigay natin po Diyos at magsayangin. Opo, gawin natin ang lahat na maaari natin gawin sa Panginoon at maging mga kabuluhan natin pong buhay. Ang layunin ng tayo lalangin ay atin pong magawa at yan po ay bigyang kalwalatian ng ating pong mahal na Diyos. Sapagkat ikaw ay tumanggap ng magang blessing, lagyan ng ngiti ang ating mga labi, mga minamahal ko, at tayo po ay magalak sa Panginoon. Ang sasabihin ko muling, magalak tayo sa Panginoon. Sapagkat ang lingkod ng Diyos, ang sabi nga ng awit, happy is the people whose God is the Lord. Kaya kung ang Lord ang ating pong Diyos, ay masumpungan na tayo po ay may masayang puso. Atin pong binabati ang ating pong mga nasa FB Live. Din po ang ating pong nasa Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, happy Vesper, happy Friday, Ate Lita at sa inyong pong buong family. Good morning, happy God first morning and happy Vesper na po mga kapatid. Napakabilis ng panahon. God bless us all po. Ingat-ingat. Amen and amen. Thank you so much. Ate Lita, sa inyo pong pagbati. Gayun din, binabati natin si Sister Leia Gumayagay. Ang sabi niya, God first morning, everyone. God bless us all. At si Ate Mary, blessed preparation day sa lahat po. At gayon din po ay nandyan din si Nanay Eva. At syempre, kasama rin dyan si Tatay Mando Kanyos, excuse me po. Happy Vesper and good morning po sa atin lahat. At si Sister Edna Macodempis Desperos, good morning. Happy Preparation Day mga kapatid. God bless us all. At si Ate Elsie Plaza, happy Preparation Day po sa atin lahat. At si Nanay Juanita Kabakungan, good morning po and happy Preparation Day po sa lahat. God bless us all. Nawa mabuti na po ang iyong pakiramdam, Nanay Juanita. Ang aming pong dalangin ay ang inyong paggaling ay igawad na ating pong mahal na Diyos. At ganyan din po, Sister Ami, sabi niya, good morning po sa atin lahat. God bless us all. Happy Preparation Day po sa lahat. At ganyan din si Julius Corpus. At good morning, pwede pong pasama ako na makarecover na at mawala na ng mga nararamdaman. Opo, atin po isama sa prayer, Sister Melda, si Brother Julius Corpus, sa kanya pong dinaramdam. Okay, so atin pong binabati rin at pinasasalamatan si Sister Jeline Magarso. Ayan, Espiritu po. At kasama natin, thank you so much po, Sister Jeline. At may God bless you more. At ganyan din po Sister Raquel. Kasama rin natin, siyempre kasama rin dyan si Ate Sara. Thank you so much po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. At ay nawa ay ang pagpapala ng Diyos ang sumagana po sa inyo habang kayo ay nauuhaw, nagugutom sa ating pong mahal na Diyos, ay mapatunayan nyo na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung all these things shall be added unto you, nawa ay inyo pong masumpong ang nagiging totoo sapagkat ginawa niyo po ang inyong part na hanapin muna ang kaharian at katwiran ng Panginoon. Ang oras po natin, time check, 5:54 in the morning.
Kaya nga po mga minamahal ko, ano pang hinahantay natin? Huwag nang magkatubili, huwag nang papigil pa, huwag nang magpatumpik-tumpik. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at halina po. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama po ang buong family. God loves the family, mga minamahal ko. Kaya nga po, pag malasakitan natin ang pamilya po natin, isama po natin. Kagaya po ni Lolo Noe, mga kapatid, yung pong kanyang mga pamilya ay sinigurado na naroon sa loob ng arko. Ganon din po tayo mga minamahal ko, Siguraduhin po natin ang buong sambahayan po natin ay magkakasamang nagtitipon sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Manuel at sa altar ng Panginoon. Tayo po ay magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manandaling yumuko para sa isang natatanging panalangin po. Dakilang Diyos, handa na po kami na tumanggap ng iyong pong mahalagang mensahe. Opo, Panginoon, ang pagkaing espiritual ay nais namin po ngayon tanggapin. Nawas pamagitan po ng iyong pong banal na espiritu. Opo, gayon na lamang po ang aming pong paghiling, ang aming pong pag-anyaya at pakiusap. Nawa ibuhos nyo ang inyong pong banal na espiritu, ang inyong presensya, ang aming pong maging karanasan. Kilusin ang aming pong mga tenga upang pakinggan ang iyong tinig. At ang aming isip, ang aming pong puso ay handa sa pagtanggap ng iyong mahalagang katotohanan. Ang katotohanan niyo ang siyang magpalaya sa amin. At ang salita niyo na siyang katotohanan ang siyang bumanal po sa amin. Baguhin ang aming pong buhay. Nais namin, O Diyos, na gayahin ang aming pong Panginoon, sapagkat nasumpo namin siya ay kahanga-hanga, kaibig-ibig, kahali-halina, at walang iba na kagaya niya. Ang kanyang huwanang iniwan, ito nawa ay maging totoo sa aming pong mga buhay na ito. Maging handa kami sa nalalapit na pagbabalik ng aming dakilang tagapagligtas. At gayon din maihanda rin ang aming sambahayan. At gayon din ang aming pong mga kamag-anakan, mga kapitbahay po namin, mga katrabaho, mga kakaeskwela namin, kung sino man ay makasalamuha, ay amin po din namang may handa sila sa pagsalubong sa iyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming pong mga napakikinggan. I-bless nyo, O Diyos, ang lahat na narito sa Google Meet, FB Live, at kayo din po sa mga nanonood sa YouTube. Maasa po kami ng inyong presensya at inyong mga anghel ang itatalaga upang kami po ay makatapos na kayo naluwag tataas at nabigyan kapurihan ikaw at ikaw lamang dakilang Diyos, alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and Amen. Kaya ating binabati si Tita Lolet, sabi niya, Happy God First Morning, Happy Preparation Day. Yan, kamusta kay Sister Irish? Yan, patuloy naman ng kagalingan ng Panginoon ang sumayo, Sister Irish. Okay, so atin pong i-share sa screen ang ating pong babasahin ngayong umagang ito. Napakatulin po ng panahon, mga kapatid, 27 na. At parang kailan lang, At ito, malapit na naman ang pagtatapos ng taon. Alam niyo, pagka dumating na po yung ikapitong buwan, ibig sabihin ay lamang na po yung pong patapos. Kaya nga nasa laylayan na naman po tayo. At matatapos na naman ang taon. Sabi nga habang lumilipas ang panahon, habang lumilipas ang bawat mga araw, ay lalong lumalapit ang ating pong Panginoon. Amen po ba, mga kapatid, ulitin ko, habang ang panahon ay lumilipas, mga araw ay lumilipas, gayon po ang kalapitan ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Sa maikling panahon, mga kapatid ko, ang nangakong babalik ay babalik at hindi na maaantala. At nawa ay bumalik na po kayo, Panginoong Jesus. Okay, binabati po natin si Ate Sara at ang kanyang buong family. Good morning, happy Vesper, Ate Sara. Good morning po. Happy Vesper po. And God bless po sa lahat. Okay, thank you po sa inyo pong pagtugon. Ang ating pong talakay ngayon ang pamagat, ang mga bunga ng kaawaan. Ito po ay minsan pang kabahagi po ng Beatitudes o yung pong mapapalad po. At ngayon ang ating pong pag-uusapan ay yung pagiging maawain. Okay, ang sabi po, mapalad ang mahabagin sapagkat sila ay magtatamo ng awa. Sabi nga, love begets love. Po, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang aanihin mo. Kagaya po nito dito, kung ikaw ay meron pong kahabagan, ay ikaw din naman, mga kapatid ko, ay kahahabagan o kaaawaan din naman. Kapag ikaw ay sandali na nakaranas ng mga
kinakailangan ng ating na makatagpo tayo ng kahabagan. Okay, ito po ang laman. Minsan pa akin po kayo inaanyayahan na pakisuyo po na ating pong gamitan ng ating pangatwiran at mag-reflect po tayo sa ating pong mga mababasa at mapapakinggan at lalong-lalo na ating pong samahan ng napakarami pong pananalangin na kung saan ang mensahe ng pag-ibig, ang personal na mensahe ng Panginoon ay makarating po sa atin. Heto po ang nilalaman. Tungkulin ng mga anak ng Diyos na maging ganap na liwanag sa Panginoon at ikalat ang mga pagpapala sa landas ng iba. Ang ating pong pinatugtog kaninang umaga, actually kaninang umaga, bago tayo magpasimula, ano po, yung Goal Light Your World. Mga kapatid, yan po ang dapat na maging sa isang mga tagasunod ng ating pong Panginoon. Wala tayong sariling liwanag, mga kapatid. Ang liwanag ng sanlibutan ay ating pong Panginoon. Kaya nga po, nagre-reflect lang sa atin ang liwanag ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita dapat sa atin ang pangatwiran, ang pag-uugali, ang pananalita ng ating pumala Diyos. So, sumatotal, yung kanyang buhay ay naikabuhay po natin. Yan po dapat ang meron po sa atin. Yan po dapat ang ating naikakalat na maging blessing po tayo sa ating pong kapwa. Na kung saan, gaya nga na po nung nabasa ko, no, para lang daw tayong maging ilog ng buhay. Na kung saan habang tayo ay dumadaloy, yung ating pong mga dadadaluyan ay nabubuhay at nare-refresh po sila. Maaring sila'y nangalalanta na, nangamamatay na, pero pagdaloy ng ilog ng buhay na yon ay ito po ay muling nare-rejuvenate, muli po silang nare-refresh at muli po silang nagiging masigla. Ganon din nawa tayo bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoon. Ang sabi dito, hindi na dapat sabihin, magpainit kayo at mapakain kayo, at walang ginagawa upang maibsan ang mga pangailangan ng mga nangangailangan. Tayo ay binili sa pag-aari ng Panginoon at bilang kanyang mga taong kinatawan. Ito ay ating positibong tungkulin na mga siwa sa temporal at espiritual na mga bagay mula sa tindahan na binigay sa atin ng Diyos. Ano pong sinasabi sa atin? Bilang mga liwanag, mga kapatid ko, no, ng sanlibutan, hindi po tayo iniligtas ng Diyos para na manatili na lamang na nagpapahinog. Kaya nga, mga kapatid, na tayo ay nasa ating mga comfort zone at ating dinaramdam na lang at ating pong ninanamnam na lang at ini-enjoy na ako'y niligtas ng Panginoon. Yes, yay! At yun ay pagkatapos ay wala na. Ngunit tayo po ay niligtas upang maging kabahagi ng kanyang misyon na hanapin at iligtas din ang mga nawaglit. Gaya ng ating pong madalas na pinag-uusapan sa ating pong morning devotional, itong sunod-sunod na mga mapapalad. Tayo po ay magiging blessing sa iba. Ikaw ay inaliw ng Panginoon at sa paaraang ikaw ay inaliw ng Panginoon ay aliwin din ng iba na namimigati. Kung paanong ikaw ay pinatawad, iyong inappreciate yun at tunay nga na iyong pinagpasalamat sa Diyos, ay ikaw din naman ay magiging nagbiministeryo ng pagpapatawad at pagiging ng tawad. Ano po? Yung ginawa sa atin ng ating pamahal na Panginoon ay gagawin din natin. Kung yung naramdaman na ikaw ay niligtas ng Panginoon sa mga maraming bagay na ikaw ay niligtas, both spiritually, physically, mentally, emotionally, socially, ikaw ay niligtas ng Panginoon, ganun ka din po. Na kung saan yun din ang ating pangministeryo. Kaya ang sabi po dito, ang pag-ibig ay dapat na panatilihin sa patuloy na ehersisyo upang pukawin ang pananampalataya ng Diyos sa Diyos na ang papuri ay maaaring tawagin mula sa mga puso ng tao sa Diyos at ang ginuntuang tanikala ng pag-ibig ay maaaring magbigkis sa mga puso ng sangkatauhan. Mga kapatid ko, ito ay masumpungan na atin po itong maging practice. Sabi ng English na kasabihan, practice makes perfect. Kaya nga po, madalas natin nababanggit, hindi natin po pwedeng sabihin tayo natuto samantalang hindi natin ginagawa. Kasi paano niyo po masasabing ikaw ay natuto? Si tinuro ng eskwelahan, 1 + 1 = 2.
Hindi mo pinractice, mga kapatid ko. Ang ginawa mo ay 1 plus 1 equals 11. Ay, sa bawat iyong mga pagkwenta, ay mali na yung pong i-convert nyo po into peso. Tingnan nyo po. Di lugi kayo ng 10 piso. Kaya nga hindi natin masasabi na tayo po, mga kapatid ko, ay natuto kung hindi natin kinabubuhay. Kaya nga, ngayong umaga, atin pong tingnan ang sabi po dito sa ating pong binabasa, panatilihin sa patuloy na ehersisyo upang pukawin ang pananampalataya sa Diyos. Atin pong gawin nawa, mga kapatid, no? Para lang din yan sa self-lectures natin, mga kapatid. Isa po ang exercise na, yan, ouch! Yan po ay kabilang sa mga kaparaanan upang mapanatili po na tayo po'y malusog. Sabi nga sa Tagalog na kasabihan, abay galaw-galaw din naman para wag tayong maestro. Ay kapag ka ikaw nag-exercise ayon sa pag-aaral, ay napagaganda ang sirkulasyon ng iyong dugo at napapalakas ka. Ano po? At sa pagpapawis mo ay nailalabas natin ang toxic sa ating katawan. Ang sabi nga din sa aking nabasa pa, ikaw man ay hindi kumakain ng mga bawal, hindi kumakain ng mga pinagbabawal na kainin, o ikaw man ay hindi umiinom ng mga pinagbabawal na inumin, ay kung ikaw naman ay hindi nag-ehersisyo, ay masahol ka pa doon sa mga kumakain ng bawal at umiinom ng bawal. Biruin nyo, mga kapatid, ano? Ganon kahalaga ang pag-ehersisyo. Ganon din kahalaga, mga kapatid ko, ang pag-ehersisyo ng ating pananampalataya. Yaong mga tumanggap ng awa, pakikiramay at habag ng Diyos ay dapat na ipasa ito sa iba. Tingnan niyo po, mga kapatid, ano? Yan po yung binabanggit ng 2 Corinthians 1, 2 and 3 yata yun, yung aking po binasa nung last time, mga kapatid, ano? Na tayo'y inaliw ng Diyos, tayo rin naman ang magiging kasangkapan ng pag-aaliw sa iba. Yan. So, paano tayo kinalinga ng Diyos? Ganyan din dapat ang ating pagkalinga. Yes, we are our brother's keeper. Natatandaan niyo po, nung patayin ni Cain si Abel, at tinanong ng Diyos, kanya kapatid, sabi ni Cain, ako ba'y tagapag-ingat ng kapatid ko? Sabi niya ganon, at sa akin mo hinahanap? Opo, ang sagot po ay opo. Tayo po ay tagapag-ingat ng ating pong kapwa-tao. Pag malasakitan sila, kung paano tayong pinagmalasakitan, imagine nyo, ganito lang po natin tingnan. Ang ating pong Panginoong Jesus ay namatay dahilan sa pag-ibig sa sangkatauhan. Yung sangkatauhan po, lahat po ng tao yon, mga kapatid. Maging yung ating kagalit, maging yung ating pong kinamumuhian, yung ating pong mga tao na sinasabi nila na unlovable, maging sila man po ay pinagbusan ng buhay ng Panginoon. Ngayon, kung mahal natin ang Panginoon at siya po ay namatay para doon sa taong iyon, abay mamahalin nyo rin po yon. Bakit? Sapagkat ang minamahal niyong Jesus, pinagbusan siya ng buhay. Huwag hayaan na masayang ang sakripisyo ng Panginoon sa pamagitan ng hindi natin paggawa upang yung taong kanyang pinagbusan ng buhay ay madala sa paanan ng Panginoon at maligtas. Kaya nga, gawin natin ang ating pong bahagi. Ang anak ng walang hanggang Diyos ang ating huwaran. Ang langit ay puno ng awa, at ito ay patuloy na maagos hindi lamang sa ilan na pinapaboran, kundi para sa pagpapala ng mga taong higit na nangangailangan nito, para sa kapakinabangan ng mga may pinakamaliit na kasiyahan at kaligayahang dinadala sa kanilang buhay. At ang sabi pa dito sa ating pong pagdurugtong, wait lang po, ating pong i-turn ng page. Mabagal po ang ating pong response ng ating pong laptopan po. Sabi dito, yan na. Yaong mga ginawa ng Diyos ng mga tagapangasiwa ng mga kakayahan paraan. Sino po yun? Tayo po yun bilang mga katiwala ng Panginoon. God is the owner at tayo po ang kanya pong mga faithful servants. Ano po? Ang kanya pong mga faithful stewards. Ang sabi dito, inutos niya para sa kanilang sariling kapakanan na mag-imbak ng kanilang kayamanan sa langit. Ay, kapatid, paano po natin yun? I-Gcash ba natin sa kalangitan yung pong iniipon natin kayamanan? Hindi po, mga kapatid. Ito po ang mga paraan na kung saan ay
ginagawa mo ang mabubuting bagay hindi para ikaw ay mapalangit, ano po? Kundi ikaw ay dahilan sa na papunta na ka na ng mga kalangit na tahanan dahil sa pagliligtas ng Panginoon, kaya ginagawa mo ang mabubuting bagay. Tandaan po natin, ang haka at ang paggawa ng mabuti, pawang sa Diyos po nang galing. Hindi po natin likas yan. Yan po ay ang likas ng Panginoon na nare-reflect lang po sa atin. Ano po? Sabi niya, ganyan kailangan mag-imbak na kayamanang sa langit. At gaya na kanyang binigay sa kanila ng malaya sa kanyang masaganang awa upang magbigay ng walang bayad sa iba. Sa halip na mamuhay para sa kanilang sarili, si Kristo ay dapat mamuhay sa kanila. At ang kanyang banal na espiritu ay gagabay sa kanila na ibibigay ng matalino ang kanilang ari-arian. Pagiging maawain sa iba tulad na siya ay maawain sa lahat. Walang lalaki o babae ang maaaring maging tagasunod ni Kristo at mamuhay para sa sarili. Sa proporsyon ng mga kalakal na ipinagkatiwala, dapat itong ibigay sa iba. Pansinin niyo po, gusto ko pong ulitin at i-highlight. Ang sabi po dito, walang lalaki o babae na maaaring tagasunod ni Kristo ang namumuhay para sa sarili. Kaibigan, hindi po pwedeng maging madamot. Hindi po pwedeng ang ating iniintindi lamang yung ating sarili na namumuhay tayo sa ating sarili. Na kung saan nagtatrabaho tayo ng ating pinagkakagastusan, sarili lang natin. At yung iba ay hindi natin inaalala. Kundi bagkos kung paano ang ating Panginoong Sus ay very selfless, mga kapatid ko, hindi niya ilalantana ang kanyang sarili, kundi alang-alang sa ating pong kapakanan. Yung pong lahat ng mga pahirap, pagdadalamhati, ang kanya pong mga sakripisyo, yung kanyang kamatayan sa krus, kanya pong nagawa dahilan sa pagmamahal. Kaya nga, bilang tagasunod ng ating Panginoong Sus, ay hindi po maaari, mga kapatid ko, na namumuhay tayo sa sarili namin, natin. At sabi nga sa English na kasabihan, no man is an island, mga kapatid ko. Kailangan natin ng isa't isa. At tunay nga na kailangan po yung ating pong naririnig ngayon ay tumimo sa ating mga puso at sa wakas ay matutunan natin tanggihan ang ating mga sarili, pasanin ang ating mga krus at tayo po ay sumunod sa ating Panginoon Hesus. Ang pinakamababang kalalakihan at kababaihan ay dapat makipagkalakalan ng mga talento ng Panginoon na natatanto na ang pinahiram sa kanila ay dapat daw po ibalik na may tubo sa Diyos. Bagaman mayroon lamang tayo isang talento, kung ito ay matapat na daw po, ilalaan sa Diyos at gagamitin sa mga gawa ng awa, sa temporal at spiritual na mga bagay, sa gayon, tayo ay naglilingkod sa mga pangailangan na nangangailangan, ang ating talento ay tataas ng halaga, mapapansin sa makalangit na talaan bilang higit sa ating kapangyarihan sa pagkukuwenta. Muli, babalik tayo sa salitang pagiging katiwala. Hindi po talaga maaring ihiwalay, mga kapatid ko, yung pagiging katiwala sa bawat mga pag-uusap. Opo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, lahat po tayo. Hindi po natin masasabing, ala naman akong saysay ala naman ako magagawa. Hindi, mga kapatid ko. Inyo pong pansinin yung ating pong binabasa, lahat po ay binigyan ng kakayahan. Lahat po ay binigyan ng talento. Nasa sa atin lang, paano natin naalamin? Paano natin gagamitin? Paano nyo malalaman ang ating pong mga talento kung hindi natin mismong inaalam? Kailangan intentional po natin itong aalamin. Huwag po tayong tumingin sa mga malalaking talento na, hindi ako makapagsalita sa maraming tao. Hindi ako makapangaral, hindi ako makapag-Bible study. Mga kapatid, yung simple lamang pong iimbita, talento po yun. Yung pong inyong pong pagiging mahabagin sa kapwa-tao. Hindi po lahat ay mayroon pong ganong kakayahan. Yung inyong pong pagiging mapagbigay. Talento po yun, mga kapatid ko, na ginagamit. At kung gaano kahalaga ang mga front act, yung pong mga nagsasalta sa harapan, nangangaral, nagbabible study, ganun din po kayo kahalaga. Kasi imagine niyo kung wala po kayo na nag-iimbita at nagpakita ng kagandahan loob sa kapwa po ninyo, sino po yung makikinig doon po sa magandang magsalita? Naalala ko si Andrew, mga kapatid ko, yung pong disipulo ng Panginoon. Di po ba? Sino po ba'y nakakita ng bata na meron pong dalang pagkain?
na pinarami ng Panginoon, hindi po ba si Andrew? Mga gumagawa sa backstage, eka nga, pero nagiging mabisa rin po sila. Ang ginagawa, ang sikreto po ay ano? Ginagamit ang kanilang mga talento. Ganon din po sa atin ngayon. Ang bawat mga maawaing kilos, bawat sakripisyo, bawat pantanggi sa sarili, ay magdadala ng tiyak na kabayaran. Sandaang ulit sa panahon ito at sa daigdig na darating na buhay na walang hanggan. Opo, hindi ka po lugi kung gagawin niyo po yung ating pong pinag-uusapan. Pero babala lang mga kapatid ha, huwag niyo pong gagawin dahilan sa reward na ating pong inaantay. Aba, hindi po ganon. Kasi tandaan niyo po, anuman pong reward ang ating natanggap sa mundong ito, ay wala ka na pong aantayin na reward sa makalangit. Bakit? Kasi pinakinabangan niyo po na po dito. Dapat mga kapatid, ang atin pong thinking, yung ating pong motibo ng paggawa, dahil mahal natin ang ating Panginoon at ito ay kanyang inatas sa atin at ang nagmamahal sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang utos. Yan. So yan po ang ating pong talakayin ngayon mga kapatid ko, no? Ang bunga ng kaawaan. Ayan, paano po natin naging karanasan yan mismo? Na tayo mismo ay nakaranas ng kahabagan ng Diyos. No? Paano natin napatutuhanan na ang ating pong Diyos ay may kahabagan sa atin na hindi tayo pinabayaan, hindi tayo kinalimutan, kundi pinagpakitaan tayo ng kaganyang kagandahang loob at pinadama sa atin ang kanyang kaawaan. At the same time, ay pwede din tayo mag-share ng mga kaparaanan kung paano tayo naman ay magiging yung mga tips mga kapatid, ano, mga tips na paano natin to mapapractice, no, ano yung mga simple at practical na kaparaanan upang yung atin pong napakinggan ay atin pong magawa. Kasi tandaan natin mga kapatid, ano, kasi ang thinking ganito. Actually, kabilang ako dito magkaminsan eh. Sabi ko eh, paano tayo dadalaw, Sister Melda? Alaman tayong kadala-dala doon sa ating pupuntahan. Pero mali pala, mga kapatid, no? Sabi nga ng mga alagad, ginto at pilak, wala ako. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, bitbitin mo ang iyong, ang iyong higaan at ikaw ay lumakad. Okay. Kaya po pwede po na yung ating pong encouraging words, yung ating pong pananalangin, yan po ang ating mai-offer. Pero kung meron tayong maaaring ibigay, ibigay po natin mga kapatid. Okay, Brother Dong, sige po, go ahead. Thank you so much sa iyong pong panguna. Test mic po, Brother Marlon. Ayan po, mayroon po bang sound? Okay po. Maganda po ito, itong pinag-aaralan natin at ito po yung napapanahon, ano, sapagkat marami talagang taong naghihirap ngayon. At batid ko naman po, nakaranasan nating lahat na tayo ay natulungan. Yes. Ano po? At batid ko rin na tayong lahat naman din po ay nakatulong din naman. Hindi lang po sa pera, sabi nga. At yung taong mga natulungan natin, ano, tulad po sa Facebook, nakikita ko yung mga taong tinutulungan doon. Alam nyo po, ang tingin agad nila sa langit. Binigyan sila ng makakain o pera. Pasalamat agad sila sa Panginoon. So pag tayo po pala ay tumutulong, na ibabalik natin sa Panginoon ang kanyang ginawa sa atin. Sapagkat pinupuri po ng mga ating natulungan ang ating Diyos. Ano po? Ang naisip ng mga taong ating natulungan ay tunay na buhay ang Panginoon at tumadaloy sa kanila ang biyaya nang dahil sa isang taong ginamit ng Panginoon. Ano po? Yun po yung aking naisip na pag gumawa ka ng mabuti ay hindi para nga naman sa sarili mo, kundi para sa Panginoon sapagkat siya ang pupurihin ng iyong tinulungan. Ang ating Panginoon ang matataas at hindi po ang ating mga sarili. Bagamat tayo, sabi nga, alam na ng Panginoon yun yung ating pong mga ginagawa. At sabi nga ay huwag interesin ng ganipala sapagkat alam naman natin yun, ano, na kapag tayo ginamit ng Panginoon para tumulong, kasama na rin tayo doon, ano, tayo natulungan na rin. Yun lang din po, magandang umaga po sa lahat. Amen, brother. Amen. Amen. Yan nga madalas natin binabanggit mga kapatid ko, no? Kahit hindi po natin hanapin at ayawan po natin yung blessing, eh automatic po yun mga kapatid, ano, na iyon ay darating. Kaya nga hindi mo na kailangan pang unahing hanapin yun eh. Kasi alam ng Panginoon natin pangailangan at more than willing siya na ibigay ang ating pong pangailangan.
Ang part lang po natin dapat ang atin pong atorgahin, yung pong hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Pero ano, Brother Dong, ano, hindi po lahat ay ganun ang pananaw, mga kapatid. Marami sa kapag ka natulungan mo, Panginoon ang hinahanap upang pasalamatan. Pero minsan ay nakalilimot po ang tao. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po mismo magpapaalala na ako'y isang abang lingkod lamang ng Diyos na kanyang ginamit. At yan po ang ating pong part, yung pong ibalik sa Diyos ang papuri. Kasi minsan ating inaangkin yan po ang magiging yan po ang ating kahinaan. Minsan sa mga papuri ay atin po itong niyayakap na parang tila baga ikaw na talaga. Ano po? At wala nang iba. Kaya nga may nagwagi nga, may nagwagi na. Kaya nga po mga kapatid, ugaliin po natin na ibinabalik sa Panginoon ang papuri. Okay, Ate Lita, sige po, go ahead. Tapos ay si Sister Imelda. Okay, thank you Kuya Dong. Sabi nga, bless and be a blessing. Kaya ka po nagbibigay. Una ka na pong binigyan ni Lord. Kaya bakit ka pa mag-i-expect? Dahil binigyan ka, binless ka ni Lord, maging blessing din po tayo sa iba. Ganun po yung ano ngayon. Tsaka sabi nga, it is better to give than to receive. Kasi naranasan nyo ba na kayo yung nanghihingi? Kasi kayo nanghihingi, kayong nangangailangan. Pero kung kayo nagbibigay, bless ka nun eh. Kaya pasalamatan mo na ikaw ay nagbibigay, hindi yung ano po, kasi tinuturo sa atin sa pagbibigay na hindi po tayo maging madamot. At kilalanin natin na hindi naman atin yung kung ano mang meron sa atin ay hindi atin at inay sa Panginoon. At dahil sa Panginoon, isi-share po natin. Huwag nating laging sabi na, pinaghirapan ko to bakit ano ko, di maghirap ka din. Meron po ganun mga katwiran Kaya ako meron nito, naghirap ako, di maghirap ka din. Pero wag naman natin isipin lagi na yung lalo na yung mahilig talagang maghintay na lang ng na binless siya kayo. Yung kinikwenta po ba yung bless ng iba na gusto meron siya pero ala namang ginagawa. Mahirap po yung ganun mga kapatid. Ano po? Tayo naman po ay yung pagising lang nga sabi nga is a blessing at binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng lakas. Yan lang lakas na yan. Pwede mo nang gamitin para ikaw ay yung at ano mong blessing na minimithi mo ay talagang mapunta na sa'yo. Hindi po pwedeng yung hintayin natin. Sabi nga kakain ka mula sa iyong pawis di po ba? Kaya ngayon, kung mayroong kang kailangan tulungan at kaya mong tulungan mo. Dahil hindi naman nga natin dapat sarilinin kung ano ang meron tayo. Alam niyo po sa palengke, kahit saan ka po umakyat dyan, marami po dyan nagpapalimos. Parang kilalang kilala ka na. Kasi nga, ako pag namamalengke po ako, hindi pwedeng wala ako yung pambigay. Sabi nung ano ko, kasi pinapawili mo naman. Sabi ko naman, kayo kaya ang lumagay sa sitwasyon niya. Kita niyo po yung mga bulag. Andoon yung isang stroke na si Rigor na talaga namang kilala nyo po yung sitwasyon. Yun po ba'y pagkakaitan nyo pa? Yung mga ganun po na wala na talagang malalapitan, wala nga mga maaanuhan. Yun po sinasabing mga dukha, yung wala nang maaasahan. Tulungan po natin sila. Pero yung alam naman natin may magagawa pa sa buhay, gawa-gawa din po. At alam kong baka mas higit pang magagawa nyo kaysa doon sa iba. Sabi nga, kung yung walang putol ang kamay, putol ang paa, nakita nyo doon, nagpipreach, siguro tayo, mas lalo natin kayang-kaya yon. No nasa, po kami, nasa Baguio po kami, na pag-usapan po yan, kasi pala buong Sabado po, ay purihin ng Diyos, sapagkat hindi po kami nagsesyon, sabi ko, alam nyo yan, kapag tayo ngayon, dito lang ako sa kwarto at ako makikinig ng online, yung aming mismo leader antok na antok, di ala din po hindi din po nagpahinga po kami at ng Sabado at doon sa kwarto po namin ay nag-worship po kami, kasama ko po yung mga kasama ko. Sabi ng mga kasama ko, yan ang mamimiss mo kay Ate Lita, kahit saan pumunta dala-dala talaga yung kanyang pananampalataya at talagang pati ikaw ay makikinig at lahat po sila ay nakinig. Ngayon napunta po kami sa pag-uusap tungkol po doon sa sa mga kasakit-sakit nga po dahil halos lahat meron po nararamdaman. Sabi ko, ang maliwanag po sabi ng Panginoon, nagbawal niya yung mga pagkain na hindi natin kinakain. Pero madalas nakakain natin. Kaya yan ang magbunga ng ating sakit. Ang Diyos ang nagsabi,
na wag po kainin para di tayo magkasakit pero bakit pag ang Diyos ang nagsasalita hindi natin pinapakinggan? Pero kapag doktor na ang nagsalita, sinusunod na po natin. Mas magaling pa ba ang doktor kaysa sa Panginoon? Ano po mga kapatid? Yan po ay isang simpleng pagpapahayag pero yun ay gagamitin ka ng Panginoon para ipahayag mo rin sa kanila ang katotohanan. At sila man, yung mga sakit na yan ay magkaroon din ng kagalingan kung ito lamang ay susundin nila. Sabi ko nga, kung hindi ang pera ang magpapagaling sa atin, kundi yung ating Panginoon, kung tayo lamang ay susunod. Yan po yung mga simpleng liwanag na dapat bit-bit natin kahit saan po tayo. Walang iba, kundi ang salita po ng ating Panginoon. Yan lang po, salamat po. Amen. 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 Alam nyo, mga kapatid ko, ang ating pong pinag-aaral na bunga ng kaawaan, po. Masasabi natin na yung ating pong mga ginagawa na yun ay bunga ng kaawaan po. Kasi hindi naman natin sila pagmamalasakitan kung wala kang habag na nakikita sa atin pong kapwa-tao. Halimbawa na lamang po, yung simple pong pagsasabi ng batas kalusugan. Abay, siyempre, naaawa ka sa mga karamdaman na nararamdaman ng iyong kapwa-tao, kaya mo binabanggit po yun. At siyempre, ang nagdidikta po dyan, bottom line is love. Po? Yan po lagi, Wala pong awa kung wala kong pag-ibig. Kaya napakaigi po talaga na tayo po ay maturuan na umibig muna sa ating pong mahal na Panginoon upang sumunod po ang lahat. Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po sa atin lahat, mga minamahal na kapatid. Ang maging ang Panginoon po ang siya maging sentro ng ating buhay sa araw-araw nating buhay. Yung sa tulong ng Banal na Espiritu, tayo kanyang ginagabayan sa lahat ng ating mga gawain upang magtagumpay. Mapalad po tayo mga kapatid, araw at gabi, pinagbubulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung ating sandata at sandigan sa ating buhay. Kaya wag po tayong manghinawa na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ako wala akong gintupilak pero panalangin meron ako. Lagi yun ang pinagmamalaki ko sa aking mga nakakasalamuha na ang kabutihan ng Panginoon ipahayag natin dahil ito'y makakapagbigay inspirasyon sa mga taong nakikita natin. Mababasa natin agad sa mukha nila kung may mga problema ba sila. Madali tayong makikisalamuha sa tao na sa ganitong pagkakataon, ipakita po natin kung gaano kabuti ang Diyos. Dumadanas man tayo ng kamatayan, kahirapan, kasakitan, kalungkutan sa buhay, mga pagsubok. Kapag ka lumakad ka nakasama mo si Kristo sa ating buhay, makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Ang lahat ng ating mga pangangailangan ipoprovide niya sa tulong ng banal na Espiritu tayo gagabayan sa anumang ating mga lalakarin. Kaya lagi lang natin ipagkatiwala sa bawat isa sa atin na ang mangunguna sa ating mga lakad ay ang Panginoon at ang Holy Spirit. Makikita niyo po kung gaano kagarantiya na tayo'y tutugunin sa ating mga pangangailangan. Hindi kanya pagkukulangin, ang lahat ay sasagana at ipagkakaloob niya. Kapag ka ikaw ay humingi sa Panginoon, makikita mo kung gaano kabuti ako. Experience ko yan nung time na nasa Orion ako at nasa hospital. Lahat ng mga pangangailangan ng kapwa, pinagkaloob ng Panginoon sa isang iglap. Wala siyang binigo, lahat ipinagkaloob niya na nasolusyonan ng lahat ng kanilang pangailangan, na operahan sila sa tulong ng Banal na Espiritu, pinrovide ang kanilang pangailangan. Higit sa lahat, naranasan ko yan sa tiyahing ko, na hindi siya pinagkulang, araw-araw meron siyang blessing. Ito'y ipagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong manghinawang gumawa, na tayo maging liwanag at asin sa sanlibutan ito, dahil alam natin ang salita ng Diyos, ito ay banal, ito ay makakapagbigay inspirasyon sa bawat isa. Kaya lagi nating ihayag ang kabutihan ng Panginoon, hindi yung ating sarili, kung hindi yung kabutihan ng Panginoon, yun ang ipamalita natin sa buong mundo. Huwag po tayong mahihiya. Kahit sino pa man po ang ating nakakasalamuha. Ako marami po akong nakasalamuha kahapon sa patay. Hindi po ako nahiya na ipagkalandakan ng kabutihan ng Panginoon na huwag kayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa sa piling lamang ng ating Panginoon. Siya ang ating tagapagligtas. Tanggapin po natin siya sa ating buhay kung ano man ang ating mga pinagdaraanan. Kung kayo man ay nasa kasakitan, tanggapin nyo na kayo ay gagaling sa mga oras na ito. Purihin po natin ang Panginoon, ibabalik sa Kanya ang papuri sa mga oras na ito. Dahil siya lamang at wala na tayong matatakbuhan. Maraming salamat po at magandang umaga. Amen. Okay, maraming salamat kay Sister Imelda. Okay, ano lang po, mga kapatid, paalala, po. Kasi madalas natin nababanggit yung ginto at pilak wala ako. Ngunit sa pangalan ng Panginoon ay lumakad ka. Ay, mga kapatid, tandaan natin, meron po kasi binanggit din. Na kung saan, kung meron ka naman din ibibigay,
kailangan po mga kapatid ko, nagbibigay din po tayo. Baka mamaya ang maging dialogue na lang natin ng dialogue, ginto at pilak wala ako. Tandaan natin mga kapatid ko, tayo po ay bine-bless ng Panginoon. At magkakaroon din tayo ng kakayanan na ito po ay gawin ang pagtulong. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo binless ng Panginoon, ay wag tayong magtago doon po sa salitang ginto at pilak ay wala ako. Yan. Okay, so kung meron pa po may bibigay, magbigay mga kapatid. Kung wala, manalangin para sa kanila. The bottom line is may gagawin ka. Hindi po tayo ayahay na kuya ko lamang na ikaw ay niligtas ng Panginoon, andun ka na lamang sa comfort zone at wala ka nang gagawin. Okay. Si Ate Rita, nakataas po ba yung kamay nyo? Kanina pa po yan. Sorry po, Elder. Sorry po. Okay. Po. Ating binabati po si Ate Elsie Plaza. Sabi niya ay Elder, pangsama po sa prayer ang aking pamangkin na si Julius Duwinden Corpus na makarecover sa lahat ng nararamdaman niya. Salamat po. Po, sama po natin sa prayer mga kapatid ko sa Google Meet, mga ka-care group sa ating pong Google Meet at FB Live ay sama po natin sa prayer si Brother Julius Corpus. At kayo din po si Ate Tessia Lober, kasama rin natin. Good morning po sa lahat. Happy Preparation Day. God bless us all. At si Ate Rita Hornal, good morning mga kapatid. God bless us more. At gayon ni Sir Arsenia Merioles, magandang umaga po sa lahat. Happy Vesper. At sino pa yon? Okay, wala na. Ate Sara, sige po, go ahead bago tayo mag-pray. Noong isang araw po may experience ako na merong dalawang mag-ina na na humihingi, nagbabahay-bahay. Sabi niya po, pwede po bang manghingi ng limos? At yung anak, ang kanyang po ang anak ay PWD. Ang anak ko po ay na-rape. Pwede pong i-share din natin o magbigay din tayo ng pag-aaral sa kanila para hindi maging ganun ng anak nila. Kumbaga, sabi ko, kasi yung anak ko PWD. Ang ano ko naman, alam mo, wag mong iiwanan yung anak mo, lalo na pat babae at PWD, para hindi nangyayari ang mga bagay na yan. Kahit saan ka kako, isama mo. Pero nagbigay pa rin po ako. Kasi nga po, ganun nga po yung sitwasyon. Sabi ko, sa uli-uli, wag mong iiwanan yung anak mo ha, sabi ko ganun. Yun po, pero at least kahit paano po ay umabot din po ako ng tulong para sa kanya. I-share po natin kung ano po yung ating may share sa kanila para po yun ay maging tanda nila para sa ikaaano ng anak nila, lalo na pat may depresya. Yun lamang po. Amen. Ano po mga kapatid, ang bawat mga pangyayari ay isang oportunidad na binibigay sa atin upang tayo po'y sumaksi. Po, katulad halimbawa nung sinishare ni Ate Sara, yun po ay pagkakataon na ipahayag ang katotohanan ng ating pong hinahawakan. Kagaya din po ng shinare ni Ate Lita, ginrab niya ang isang oportunidad na makapangaral at ipahayag ang batas kalusugan. Kaya nga anuman pong mga pinto ang nagbubukas na oportunidad, huwag po nating isasara. Kundi hayaan po natin ito'y nakabukas at pumasok po tayo doon sa oportunidad na sumaksi para sa Panginoon. Yan. So napakarami pong paraan na binibigay sa atin ng ating po Diyos upang tayo po ay maging papapala. Ang kailangan lamang gamitin po yung mga bagay na yun para maging pagpapala nga tayo. Okay, thank you so much sa inyo pong mga pag-share. At tayo po'y dumako na sa ating pong pinaka-importanteng bahagi ng ating pong pagtitipon. At ito po, mga minamahal ko, ang pagtugon sa Panginoon ng paggamit ng ating pong kalayaang pumili ng tama at ating pong tugunin ang kanyang paanyaya na tayo ay maging daluyan ng kanyang pagpapala at makita sa atin ang bunga ng kahabagan o kawaan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sapagkat kami ang unang tumanggap ng inyong pag-aaliw. Kami ang unang tumanggap ng inyong pong mga pagpapatawad at habag at awa sa amin. Amin pong nasumpungan ng inyong pong pagmamahal at pagbibigay halaga sa amin. Marapat lamang, gaya ng amin pong pinag-aralan, ay kami din naman ay matutong magbigay ng aming tinanggap. Opo mga kapatid ko,
tinanggap nating walang bayad, atin naman din pong ibigay na walang bayad. Maging daluyan tayo ng pagpapala. Patuloy nating idalangin sa Panginoon na gamitin tayong sisidlang hirang na paglalamnan ng kanyang pag-ibig, kahabagan, ng kanyang tulong, ng kanyang pagpapalakas, ng kanyang inspirasyon, na kung saan ay maging blessing tayo sa ating pong kapwa-tao. Gaya nga po ng panalangin ni Desmond Dos, nang sabi niya ay, Panginoon, bigyan mo po ako ng isa pa, na kung saan mga taong kanyang sinasagip, iyan man ay kanyang kakampi o kalaban, na nangangailangan ng pagliligtas, isa-isa, ito'y ibinaba ni Desmond Dos, na isang Seventh-day Adventist na sundalo, na tumanggi na humawak ng baril, sapagkat ang nais niya ay magligtas ng buhay at hindi kumitil nito. At sa pagkatapusan ng kanyang pong ginawang ministeryo, sa loob na isang gabi, 75 mga kaluluwa ang kanyang naisalba. Kaya nga po ito rin ang ating idalangin, Panginoon, bigyan mo po ako ng isa pa na aking pong matutulungan, na aking pong pagpapakitaan ng kayong kagandahan loob, na kayo ay aking maipapakilala sa Kanya. Kaya nga, bayan ng Diyos, mga kaibigan namin na sumusubaybay at nakikinig, atin pong naisin na tayo ang maging pagpapala sa iba. Tayo po ay magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating pong kapwa-tao. Mailapit sila sa paanan ng Panginoon. May panalangin natin sila. Mapagkalooban ang kanilang kakailanganin. Ma-provide natin ang kanilang pong hinahanap na pangailangan sa sandali ng pangailangan. Tulungan tayo ng Diyos, sapagkat sa ganang ating sarili hindi natin kayang gawin. Ngunit sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoon Hesus, lahat ay ating magagawa. Amin pong tinatagubilin sa inyo, Diyos, ang lahat ng alalahaning bumabalakid upang gawin po namin ang aming napakinggan. Kunin niyo, O Diyos, ang mga nagpapabigat naming pasan, ang aming mga daladalahan, ang aming pigati, ang aming pong kalungkutan, ang aming pong kabalisahan, ang aming pong takot, ang aming pong mga karamdaman, nawa sa inyo pong paanan, sa inyo pong kamay, aming tinatagubilin at kami nakasigurado na kami hindi pabayan ni kalilimutan man. Partikular naming dinadalangin ngayon si Brother Julius Corpus. Maaari po ba, Ama, na sa pamagitan ng inyong kapangyarihan, inyo po siyang lapatan ng lunas, kayo din po si Brother Aldrin, Pastor Aldrin Dotimas at si Brother Jerome Dotimas sa kanya pong hinihiling na mga ipanalangin ngayong umagang ito. At inyo pong lingapin ang bawat isang naririto, sapagkat sila ay nauhaw at nagutom sa inyong salita. Hinanap kanila, Panginoong Diyos. Inuna nilang hanapin ang katwiran niyo at kanyang kaharian. Kaya nga po, maging totoo nawa, bayan ng Diyos na inyo po masumpungan ng lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo ng Panginoon. Kayo'y gawin niyang ulo at hindi buntot. At anyo po masumpungan, ang sabi ni Haring David, ako'y naging matanda at ngayon, ako'y naging bata at ngayon matanda na wala akong nakitang lingkod ng Diyos na namamalimos ng kanyang tinapay, sapagkat pinrovide ng Diyos ang ating pangailangan. Bayan ng Diyos, humayo kayong payapa, humayo kayong binebless ang iba, humayo kayong may kagalakan sa Panginoon. Ipahagyag niyo ang mabuting balita. Sa maikling sandali ng ating pagpitiis at pagpapagal ay walang hanggang benepisyo ang ating pong inaantay. At beyond imagination ang pangako sa atin ng Diyos na kanyang ipagkakalob. Atin pong itingin ang ating mga ulo sa kalangitan at ating sasabihin, malapit ng ating katubusan. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa panalangin. Lahat po ito iniling alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and Amen. Good morning! Amen. 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 Good morning Happy po. Vesper. Good morning. The prayers. Happy God birthday, bless. Sarah. Happy birthday. Thank you po. Sino pong may birthday? Ay, happy birthday, Sir Marical. God bless sa atin lahat. Okay, bago po tayo maputol sa himpapawid, akin pong babasahin yung sabi ni Tita Lotte. Tuesday, nang nakalabas kami ng ospital, merong tulong, nasa ospital daw yung anak. Tinangnan ko si Iris, natuwa ako kasi nagbigay. Yan, praise the Lord. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Tayo na nangangailangan ay binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magbigay din naman sa iba. Yan, God bless po
sa inyo pong mabuting gawa. God bless everyone. Shalom. Miss mga kapatid. Bye-bye.